Ngayon, ang tanong ko, Ate Dada, anong masasabi niyo po doon sa, syempre, brainwash po sa kanya para umalis dito sa business mo? Sasabi ko lang, hindi naging maganda ang nangyari, ang resulta. Kasi, anak, Butchok, JP, kung nakikinig ka man sa akin, hindi ako nagkulang ng pangaral sa'yo, gano'n din si nanay. Kasi alam ko, iniisip mo, pinababayaan ka namin. Oo, pinababayaan ka namin dahil yan ang gusto mo. Pero yung gusto mo kasi, hindi rin naman para sa ikabubuti mo. Ano ba yan? Dapat gitna ako. Kay... Hindi pwede! Ay, sorry! Bugbugin pala ako dito! Sorry na. Sorry na. Nagalit ka ata kay Bruno. Parang sinaglit Kung may kanta ko dyan, di... Inano ko na daw dyan. Sorry pala yan, di na papaskan. Isang beses Sorry. Gitna ako kasi... Ayaw. Ano to eh, kaya bang... Diyan ka na lang. Ano to eh? B-I-B. Ano ibig sabihin ng B-I-B? Mental. Kaya mga buwang. Hindi ah. Bid. Buwang. B-I-B. Buwang. Na? Ay mga business, kasi ano, kung naalala nyo po yung nakaraan na pinadjust po namin dito si Ka-Business, ginulat po namin, so ngayon gagawin po ulit namin mga business. And sana pakisamahan nyo po kami kasi may ipapodcast kami ngayon. Sino ba? Alam ko si Ate Dadangay, alam ko eh. Gusto mo si Ate Datay? Oo. So, Andyan ba? gugulatin mo. Oo, gugulatin na. So baka may sakit sa puso si Ate Datay kasi baka may sakit eh. Hindi, ano lang, slight lang. Slice na question. Ate Dada, gano'n. Pwede. Wag yung wag ganun na. Ay mga business, hindi pa po nakakaalam kung anong ibig sabihin ng bib. Big bib. Anong bib? Big bid! Baboy! Ano? Ano? Baboy! B.I.B. Baboy! B-I-B as in Baboy! bib. Ang ibig sabihin ng bib, Baboy! body, Anson! intoy, bungalo. Anson! Kami ang Big Bib! Sabay naman kayo, pambihira naman. Big bid! Ayun kasi mga business, si Buddy po wala po ngayon, so may proxy po kami. Kabady. B rin po naman siya, Big Burnok. So ako lang po talagang pinapalibutan ng B. Ako lang po ang bukod tangin na ay intoy. So ano? Kiss mo na. Asan ba si Tirada pala? Alam ko, nasa loob eh. Nasa loob. Ano na pa? Padali na. Sila. Silipin mo daw. Silipin namin mga business ko. Tara. Pakisamahan niyo po kami. Etong gagawin po namin aalamin namin kung ano ba talaga si Ate Dada. Kung anong klaseng tao si Ate Dada. Alright, mga business, samahan niyo po kami. And let's go! Tara. Ako na mag-open. Ha? Kibo? Mag-open. Ako na tama, wala eh. Ha? Grabe talaga. Ay, Dahan lang. yung ano yata, gamit yata ni Ate Dada yan. Ayun, nasa kusina. Kibo! Uy! Nalas po.
Grabe na. Sa akin yung camera nyo. Grabe naman, Tidada talaga. Napakasipag talaga. Sayo-sayo talaga kami, Tidada. At Dada, may tatanong sana kami. Ano ba yan? Opo, nakaka-on to. May ano lang kami, kasi gusto namin istorbohin ka kasi nakikita namin talagang hindi ka talaga ano, masipag talaga si Ate Di Dada. ba mo? Nanunong kita. Uy! At tatanong tayo, hindi mangungusina. Ibang talaga oh. Ay, Ate Dada, pwede ka ba Ano po? namin maistorbo sa ano? Ah, sige pa, kailan po? Okay lang, di ka naman galit sa amin Hindi kasi naman. Gusto mo, Tida? bigla ka na lang tinutukan ng Oo, plan. nagulat Upo ka, talaga Tidada, ako. upo ka. Upo kasi Dada. Kala ko Continue yan. Oh. talaga. Yan, Tida. Opo. So, Magandang hapon, mga kabisnes. oy, grabe. Hawakan mo muna to, no, kasi kuha ko stand. Kasi, Ako hawak. Hello po! Maayong gabi na, hapon, gabi, umaga, saan man kayong panig ng mundo. grabe. Gusto kayo sa tabi Hello ni po. Ate Dada. Doon tayo, tara. Stand ko lang po mga business kasi, ano to eh, biglaan to kayo, Ate Dada, kasi baka mamaya. Liligpit ako ng... Eh, Ate Dada, may tanong lang kami. Tatanong kami. Anong tatanong nyo? Sino una magtatanong? Ako. Huwag niyo ko utangan ha. Hindi. Ikaw ba? Sige po, muna magtatanong. Kuya Bong. Sasagutin mo lang naman, te, kung ano mga katanungan namin, syempre, di ba? Sige, sasagutin Kasi natin. para malaman ng mga kabisnes natin kung ano si Ate Dada, ano ang pagkatao ni Ate Dada, syempre, di ba? Opo, sige po. Alright? Alright. Sino una magtatanong? Nasa hot seat pala ako. Tanong mo. Kuya Bong. Kaya po, Ate Dada. Nakalimutan ko na eh. Ikaw muna. O, sige, ako muna. Ay, Sige talaga. sige Ito, nakalimutan na. Sige na, wala. Tinda, tanong ko kung yung 'di ba yung nawala na pahinga mo, nagpahinga ka. So yung itatanong ko naman yung pakiramdam mo ngayon kasi kumikilos-kilos ka na dito. Ano bang pakiramdam mo ngayon yung check up ba yun? Check up? Opo, tapos dapat yun mako-confine nga po ako sa ibang hospital, sa East Avenue. Pero napakalaking himala po sa mga panalangin ng ating mga kababayan, ng aking pamilya. Hindi po natuloy yung opera ko. Kaya po nagpapasalamat talaga akong malaki kasi unang-una, operahan ako, parang feeling ko hindi na ako ganun kabilis, kalakas. Hanggang feeling ko manghina talaga ako sa ganung bagay. So, dinaan ko rin po sa panalangin. Ang mga kababayan din, nag-share din ng panalangin nila. Mas lumakas po ang katawan ko after 1 month. Mas lumakas. Tapos, binibigyan na lang po ako ng gamot para doon sa panunaw ko. So, after 3 months, babalik po ako ulit para sa ultrasound. Yun, sana magpatuloy yung pagkaling mo. Lagi kang malakas. Oo nga. Ito na, Ate Dada pala. Di ka pa pala nagpapakilala sa mga business natin. Ano mga business sa mga bago pa lang po sa hindi pa nakakaalam kung sino-sino kami. Patuloy niyo po kaming suportahan para makilala niyo ang bawat isa sa amin. Most Ate Dada, po. magpakilala ka muna kung ano ka dito sa business family. Yan. Opo. Mahal naming mga kababayan, ako po ang kanilang Tita Dada. Ako po ay kapatid ni Mrs. Kabisnes. Pangalawang kapatid, dalawa lang po kaming babae. Tapos 3 lalaki, namatay na po isa. Yun po. Tapos ako po ay may asawa at 4 na anak. Anak ko din po si Botchok. Yan. Tapos yung 3 pong anak ko pa, hindi po sila masyadong naharap sa camera. Yes po, mahihain po. Ako mahihain. Ilang taon na po si Ate Dada? Ako po ay 43. 43? Di sigurado 43 years old and 11 months. Grabe pati ang months Magpo-44 na ako next year. Yung oras Hindi Tinda. ba? Sabi naman, daw nagkakaroon eh. sa Ate Dada. Oo. Ayun, sa awan ng Panginoon, malakas pa din. Yan. And ikaw, may tanong ka rin mo. Nakalimutan ko na eh. Meron ang tama muna. Ako bahala na ng hotdog lang eh. Oo, kumain ko ng hotdog eh. Nang kalimutan mo ng
nagtatanong ka sa akin, Mom. Ay, Ate Dada, may tanong ako sa iyo. Siyempre, sa araw-araw na nandito ka sa business family, Opo. diba? Nakikita yung mga ginagawa mo rito. Pero si Ate Dada, pagka hindi niya naman kaya, hindi naman siya inuubigil na kuya. Kasi Opo. yun nga, may karamdaman. Yung ano lang talaga ni Ate Dada, yung kaya niya. Tsaka kung halimbawa may bubuhatin man po, andyan naman po yung mga kagwang para tulungan siya. Mga buwang-buwang. Tama ba yun, kuya? Apo. Oo, diba? Sabi sa'yo eh. Huwag ka maiyang tawa. Ay, Ate Dada, kasi yun nga, araw-araw ka dito sa business family. Ang tanong ko sa'yo, may oras pa ba kayo ng asawa mo para maglabing-labing? Kulang na kulang. Kulang na kulang, kaya nagagalit na siya sa akin. Shoutout mo muna yung mister mo siya. Hello, Han! Tulog siya ngayon kasi babiyay siya mamayang gabi sa Malabon. Oo, kulang na talaga. Eh, pagdating pala ng gabi, hindi maka... Oo. Iwalay kami ng tulog. Nagtatampo si Oo. Kuya Joel. Pag pwede, yun. Anak, doon ka sa tabi ni ate matutulog ah. Pag ano, Pag hindi pwede, nak, humiga ka na dyan, tabi tayo. Kaya pagdating po ng umaga, may ang ulo. so walang oras ano. Kasi minsan ayoko nang amoy sibuyas. Ang bihira Mahilig naman kasi eh. siya kumain ng sibuyas yung pinapangas lang. Kasi tutubos na tabi sa akin, amoy sibuyas. Kuya John, ano din kasi para hindi amoy sibuyas. Ay, sige Bong, ikaw Bong, may tanong ka? Meron sana eh. Oh, Ano? sige, tanong. Ilan na ba ang boyfriend mo, te? Nung araw pa. No, simula daw pag ano, simula. Dalaga, Oo, tatlo lang sila. Kano pa kapit sana ako? Uy! Tulog kita dyan, Bo. Joke lang po, joke lang po. Sige Bong. Ayun, joke lang po yun mga. Joke lang po yan. Parang ate ko na po yan. Oo, tama. Sagutin mo yung tanong ni Ayun, tatlo lang, Bong. Pero yung una, yung dati ni Botchok. Yung pangalawa, namatay na. Si Manyo, namatay na. Pangatlo, yung papa, yung asawa ko ngayon. So, tatlo lang Tatlo talaga. lang. Oh, nasagot yung question mo. Ano pa? Ano pang question mo? Mag-isip pa ako. Oh, si Marami pala tayong itatanong kay Ate Dada, no? Ayun. Hindi, ito dati, Ate Dada, total na, dito. Itatanong ko naman sa'yo, yung, kamusta naman ako? Uy! Kamusta naman ako sa'yo pagka nakikita mo naman ako dito? Ayun ang masasabi ko sa Bornok, okay ka. Kasi tuwing may utos ako sa'yo, bigla. Hindi lang pala sa akin, Ate Dada. Sa amin! Lahat. Sa amin. Hindi sa amin. Para ano tayo, Ayun. balanse. Ate Da, Oo. ano to, Ate Da? Huwag kang matatakot Sabi ng totoo. magsabi ng totoo. Sabihin mo kung sino ang hindi sumusunod sa'yo. para malaman po ng mga kasamahan namin. Sige, Okay. sige. Si Kuya Bornok po, tuwing inuutos ako siya maglinis ng freezer kasi marami ng yelo, gagawin po niya yun kaagad. Tapos, pag may pinawalisan ako sa kanya, wawalisin niya rin po agad. Si Bong naman po, Wala po. hindi meron Bong. Opo. Pag sinabi ko, Bong, puno na tong basurahan sa lababo, tapon mo na sa likod. Tatapon na po niya. Tapos pag intusan ko sa tindahan, bibili po siya. Tapos si Pintoy po, Parang tatlo lang kami binanggit mo eh. si Pintoy, tsaka minsan si Bay, si Bubugi. Taga-akyat ko po ng mga basket ng nilaban sa taas. Yun. Pag nasa taas na po, naakyat na nila, ako na pong bahala doon. Tapos, pati si Ranger, pwede yun? Pwede po. Si Ranger, Yun, lahat. si Bay. Wala na tayo. Pinanawag na yan. Parang wala akong masabi ah. Hindi, iba. Ano na lang, ibang question na lang. Ano, sasagutin mo ba yun? Pambira kasi yung tanong. Hindi naman para kay Ate Dada yun. Hindi, yung, siyempre, si Ate Dada yung Oo. Hindi, kasi para malaman. Kasama natin sa bahay, siyempre. At ito na lang, tanong ko sa Ate Dada. Oh, sige. Para hindi ka mahirapan, hindi maano yung isip mo. Yes, yes.
Anong tawag nito? Kalimutan ko tuloy. Bilang isang kasi membro ng Family Ka Business Theory, anong pakiramdam bilang isang membro ng Family Ka Business? Yun nga, tita ng Ka Business Family. Apo, bilang tita ng mga ka-business family, kapatid, ate, kuya, mga pamangkin, masaya po maging bahagi ng ka-business family, sa bahay ng business family. Kasi kahit may mga minsan ups and downs, nandun pa rin yung mas nangingibabaw yung saya, kulitan, katulad nitong mga tao, makukulit. So, kay Papa Ho. Nakakawala din ng stress, ng pagod, ganyan. Lalo na yung mga bata, si Koy Koy, tsaka si Kenzo, si Kia. Pagdadating po yan ng umaga, "Good morning, Tita Dada." O, kiss na sila sa akin. Kakawala din ng pagod ng gano'n. Masaya po. Tsaka, bilang Tita Dada ng lahat, may time po talaga nagagalit ako sa kanila pag lalo may hindi ginawa o may inulit na naman akong sabihin. Pero nung kayo magagalit sa akin kagwang kasi kinokorek ko kayo. Bilang ako mas matanda sa inyo, sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, gusto ko yung ma-apply lalo sa mga asawa ninyo para dumating man yung panahon na wala anak ko dito o magkaanak man kayo ng ibang mga ilang anak, alam niyo yung mga gagawin. Kasi, anong tinatawag dyan kung ano yung experience ng mas nakakatanda, i-apply sa inyo, para pagdating ng panahon, alam niyo rin i-apply sa mga anak niyo. Salamat din sa pagpapayo. Ganun lang. Ayun pa, Dada. Thank you. Ayun pa kami sa'yo. Si Kuya Bo, baka may tanong pa kayo. Wala na nakumala ko lahat, nakalimutan ko na lahat Mag-isip ka habang Kasi tinatanong yung kasi iba. may yung may pumasok sa isip ko na Wala naman. tanong. Hindi, Wala gusto ko naman. itanong kay Ate Dada. Mm. Yung Ate Dada kasi di ba nandito ka, maghapon ka namin kasama. Siyempre dito masaya ka, masaya tayo. Kamusta naman yung doon pag sa mga anak mo? Ayan po. Pag-uwi mo, ganun. Balanse ko po yan. Bago ko umalis, gising ako maaga. Pag alam ko 8 o'clock pasok ko dito. Bago ko umalis, 6 o'clock, magbangon ako, maglinis ako ng bahay, mag-ready ng almusal nila. Kung panghapon yung isang anak ko, nag-ready na rin ako hanggang tanghalian. Uniform, nakaplansya na rin yan, nakalinis akong bahay. At least po, dadating sila, yung ibang anak ko aalis, malinis ang bahay. Yun. Tapos, paggabi, may dala na rin ako ulam. Pagka yung uwi, kasi ako, dadaan ako sa palengke o kaya dyan sa tabi-tabi, magbili na lang ng prito, ganyan. Minsan naman, may luto na asawa ko, ng hapunan. Yun, sabay-sabay naman kami sa hapunan. Sa almusal lang talaga. Iba-iba kasi oras nila. Yun. Tapos yung sa tanghalian, talagang wala ako sa bahay. Pero naka-ready lahat. May kakainin talaga sila doon. Yun lang, sa paglalaba talaga, ako. Kaya nagbabalanse din ako. Minsan gabi naglalaba ako sa amin. O kaya minsan sa madaling araw, ganyan. Dati palang pagod ni Ate Dada, galing dito, tapos pag-uwi doon, kilos pa din. May time na bago pumunta dito, dadaan muna ako sa palengke kasi kung may kulang akong gagamitin sa pagluluto, bilhin ko na muna bago ko sasakay ng tricycle papunta dito. Tapos pag-uwi niya doon, siya din ang mag-aasikaso. Intindihan ko kung minsan si Ate Dada Nagagalit. Hindi naman nagagalit. Nag-ano ba tawag nito? Yung pagsasabihan tayo. Kaya, yun, thank you din sa pangunawa, Ate Dada. Kasi hindi mo kami na "Hoy, ganyan!" Wala kang maririnig na gano'n. Magsasalita lang siya na, "Gawin niyo naman yung ganyan." Salamat, Ate Dada, sa gano'ng ugali mo, napakabait mo sa amin. And eto pa, ang tanong ko sa Ate Dada, ano ba ang pangarap ng isang Ate Dada sa kanyang mga anak? Kasi siyempre, hindi naman habang buhay nandito tayo sa Siyempre, bawat magulang may mga pangarap para sa kanilang anak kasi yun nga, walang nakakaalam kung
hanggang kailan tayo dito sa mundo. Mm. Siyempre, iniisip mo kung ano kayang pupuntahan nitong anak ko pagka halimbawa wala ako dito sa mundo. Na sila na lang, siya na lang, ganyan. Ano ang pangarap ng Ate Dada? Pangarap ko nung una makatapos sila ng pag-aaral. Sa pag-aaral wala akong problema kasi lagi silang nasa honor list. Kaya I'm so proud parent din. Pangalawa, una makatapos silang pag-aaral. Pangalawa, magkaroon sila ng kung gusto nila maghanap buhay, mag-abroad o ano, at least tapos sila. Pangatlo, yung matuto din sila sa gawaing bahay kasi magkakapamilya din sila sa pagdating ng panahon. So, dapat matuto rin sila. Tsaka, pangarap ko rin siguro yung maging stable na yung negosyo namin na kahit mahirap ang buhay, sa bagay nakakaraos din. Pero sarap din talaga yung may sarili kang bahay, ganyan. Tsaka sasakyan. Ano, hindi, sabi ko nga sa anak ko mag-aral kang mabuti ha. Pagdating ng panahon, kayong naman ang magtatrabaho para sa amin ni Papa niyo. Yun. Hindi man para sa amin, para din sa kanila, di ba? Kasi ayoko maranasan nila yung naranasan ko na nag-OFW ko bilang katulong. Pakahirap. So ayaw mo iparanas sa mga anak mo yung pinagdaanan mo dati na yung pag-a-abroad, di ba? Kailangan mo pa mag-ibang bansa para lang kumita ng pera pero hindi pa rin. Hindi rin sapat. Hindi rin sumapat. Tapos may mga foreigner talaga, lalo mga Arab countries, mga iba ugali. Ang alam ko ang poder, alam mo, maan sa bayan ko eh. Alam na, Marty. Ano Yung sa bahay? nag-ano sa bahay na poder, galing sa abroad, alam mo na mga, ano ba na yun? yung nag-ano lang, tagalinis. Ganon? Ganon ba ibig mong sabihin? Hindi, alam mo, sa mga ibang bansa, alam mo na yun. Oo, yun nga, yun yung mga, yung nandun ni Ate Dada, yung pag-uugali. Hindi lang yun, alam mo na yun. Alam Alam mo Yun yun. yung ugali niya. yung parang Pero hindi ginagawa naman- lang hindi maganda, ganon. Sa party ko naman ng pag-abroad ko, wala namang ganun nangyari. Sa awa ng Panginoon. Kaya alam nyo na yung policy. Ilang taon ka mga Ate Dada sa abroad? Sa abroad? Sa Saudi, mag-isang taon. Sa Hong Kong, 1.5 Ay, year. grabe. Lipat-lipat ka pala ng bansa, Ate Dada. Si Dalawang Pochok bansa at ba? saka si Dory palang anak ko, Saudi. Tapos nung wala pa akong dalawang anak ulit, sa ano naman, Hong Kong. Kasi akala ko ang Hong Kong malaki nga ang sweldo, malaki din ang gasto sa Hong Kong, malang bilihin. Eh, Ate Dada, nung nag-abroad ka ba, may mga anak ka na? Nung nasa abroad ka, anong tumatakbo sa isip mo na baka na sana balang araw hindi na ganitong buhay ko pagka nakaraos ako dito sa ibang bansa. Kumbaga, gagawin ko ang lahat dito sa ibang bansa para pag uwi ko doon, may ahon ko sa hirap yung pamilya ko. Tumatakbo ba sa isip mo? Tumakbo din sa isip ko yon. Kaso nung di lahat ng trabaho, katulad din dito sa atin, ginagawa ko yan. Kaso lang parang hindi pala worth it yung sinasakag ng ganun lang. Na malayo ka sa pamilya mo. Yes po. Tapos mababalitaan mo, yung isang anak mo ganito, yung isang anak mo ganun. Sa bagay na natira sila sa nanay ko, sa kanila ko binilin. Pero iba din talaga pag nanay ang nag-aalaga. Na ano mo rin yun Ate Dada na, di ba nandun ka? Yung parang may trabaho ka, habang naglilinis ka. Siyempre yung isip mo nandito rin sa mga anak mo. Oo. Lalo pag nalalaman ko laging lasing yung asawa ko. Naiisip na yung mga anak mo. Nagagalit ako kasi imbis na nandun siya sa mga bata, ganun yung pala nandun sa kapitbahay, nakipag-inuman. Di parang gusto mong umuwi, gano'n. Oo. Gusto ko. Dumating talaga yung ganun sitwasyon. Habang naglilinis ka Ate Dada, yung ano ba yung naiisip mo, yung ano sa mga anak mo? Nung nandun ka. Unang-una, sabi ko sa sarili ko, hindi ko ito paparanas sa kanila kasi alam ko talaga yung hirap. Kaya sabi ko,
Pag umuwi ako talagang sasabihin ko sila, mag-aral talaga sila. Hindi pwedeng ganun. Ayun, Tidada, may ano lang ako. May isa pa akong tanong. Sa ngayon pala, kumusta po si Bocho? Si Bochok, actually, nung umalis siya dito, medyo okay pa siya, mataba nga siya. Pero sa kasawang palad po talagang ngayon po ay bumagsak po talaga yung katawan niya. Gusto po talaga namin ni Nanay Jan gawa ng paraan. Nag-antay lang po kami ng tamang panahon. Pinababalik din po namin siya dito noon, kaso lang lagi pong wala sa bahay. Uwing gabi, aalis ng madaling araw. Kung minsan sasabihin ko nga, pag nagkakasalubong na lang kami sa loob ng gate, o saan ka na naman galing? O sa anong oras na, ba't ngayon ka lang uwi? O anong oras na, bakit saan ka pa pupunta? Hindi ba nakikinig sa'yo si Hindi, kahit si nanay, nahirapan na rin siyang disiplinahin. Sa tingin niyo po, yung pag-alis-alis niya, ano pong pinagkakaabalahan ni Bocho ngayon? Ngayon po. Ngayon po, Kasi sabi niyo nga po, minsan nauwi, madaling araw. sa totoo lang po talaga, malamang po kasi bumabalik talaga siya sa bisyo niya. Kasi kita naman po sa kanyang pangangatawan. Bumabalik sa sa bisyo niya dati, yung kaya siya Umayat. Bagsak kasi po bumabalik talaga. sa bisyo niya yung paggamit po ng Kung minsan hindi namin alam kung saan siya pumupunta, minsan may kasama siyang hindi namin nakilala. Ano pong balak niyong gawin doon? Kasi nalalaman niyo na bumabalik na nga sa Talaga pong napag-uusapan namin ni nanay na Ibalik din sa dati. hingi po kami ng tulong nga kay ate at saka kay kuya na may parehab po talaga siya. Kasi unang-una, natatakot po talaga kami ni nanay na baka matimbog na lang siya o ma-checkpoint dyan kung saan siya. Kasi kahit alas 3, alas 4 madaling araw, maalis o pauwi pa lang. Tsaka po sa itsura talaga ng katawan niya ngayon, sobrang payat. Kung payat po ngayon si Kuya Bong, mas payat pa sa kanya. pumayat na po si... Ito Ay, mga business kasi Gusto na nakita si Butchong. Minsan po mga business nakikita namin si Bocho, nagkukumastahan, pero hindi na po siya kagaya nung dati na mataba. Kung nakikita niyo po si Thinking Body, no, hindi ako nagkakamali. Ganon na po. Ganon po yung katawan Maliit ni lang Bocho. po si Botchok. Dahil matangkad si Thinking Body. Baba lang si Bocho. Kasi po talagang nag-isip din po talaga kami ni nanay gawa ng napakahirap po pag pulis pa ang makaride sa kanya sa sarili niya kung saan siya ma-checkpoint. Kasi kung ano man po ang dala niya ng pagkakataong yon, baka po Nobel. May naging kaibigan po kasi siya na nahulihan din, checkpoint din. Nobel po talaga. May Nobel talagang kaso. So ano po? Ayaw po namin ni nanay yung dumating sa ganong pagkakataon. So ang plano niyo po ay hihingi kayo ng tulong kay Kuya tsaka kay Ate para Opo. maibalik sa Tarihab na lang po ulit. ulit. Kamusta naman yung ate yung sa Bambansa ate? Umuwi yun nung October or November. Bakasyon lang ng 1 month. Yung ano po, yung tawag nito, yung Nakilala niya sa Opo. online. mga Umuwi po yun. Kilala din po namin isang beses po. Pinakilala. Ano pa lang masasabi mo dun sa syempre nag-brainwash sa kanya? Kasi alam naman natin mga business dati nung nandito po si Bochok nagagabayan siya ni ate tsaka ni kuya. Hindi siya gaano nakakalayo-layo, kumbaga hindi siya pwedeng pumunta dun sa barkada niya. Napapagsabihan kagad. Napapagsabihan kagad. So ngayon, bumalik siya dun sa dati niyang gawi. Yun nga, kaya Tidada na rin mismo nang galing na bumabalik nga po sa paggamit ng illegal na droga. Kaya yun, parang ang balak nila gusto nilang iparehab ulit. So ngayon, ang tanong ko Tidada, anong masasabi niyo po dun sa
Siyempre, brainwash po sa kanya para umalis dito sa business family. Sasabi ko lang, hindi naging maganda ang nangyari, ang resulta. Kasi, imbis na mapabuti, unang-una yung mga noon nandito siya, nagagabayan siya dahil wala naman siyang tatay. Dahil yung father, yung totoong tatay niya, nasa kabilang pamilya. Sa akin naman, hindi rin siya lapitin doon sa stepfather niya. Tapos si nanay din, hindi na niya ganun ganong kinakatakutan. So, nung nandito siya, malaki talaga pong bagay. Kasi, nagagabayan sa pag-uugali, sa pagkilos, sa pagpunta sa church. Twice a week, nakakapunta siya, nakaka-attend siya. Ngayon, talagang hindi rin siya nakaka-attend. Kahit sabihin kong umattend ka, napakaganda ng una nga, hindi talaga naging mabuti ang resulta ng pag-alis niya. Sa nag-udyo, napakahirap po talagang tanggapin kasi hindi sa mabuting bagay, hindi sa mabuting gawin na punta sa Botjo. Nung nandito po siya, maraming bagay nga na natutupad ang pangarap niya, nakakabili siya ng gusto niya, nakakaabot siya sa akin o kay nanay. Ngayon po, hindi man siya sa amin nanghihingi. Saan ang gagaling yung ginagastos niya? Napakahirap po kasi. Bilang inanap, ayoko rin pong mapadiwara yung bata kasi medyo matanda na si Butchok pero yung isip niya parang hindi niya ginagamit sa tama. Ang kinakatakot lang namin dyan yung mabaril siya o ma-aksidente na lang siya dyan. Hindi po talaga panatan ng loob namin ni nanay. Saka ang laki ng pangarap ko din sa kanya na siya yung makakatulong sa mga kapatid niya. Pero wala pong talagang pag-asa. Pero yun na lang talaga, Ate Dad, ang tanging paraan. Kailangan maparehab siya. Sana ma-rehab siya kaysa dampot siya ng pulis dyan o ano. O mapatay siya dyan, yun ang din ang nakakatakot. Ano pong masasabi mo kay Botchok? Baka sakali nanonood siya. Halimbawa, kasi sabihin mo nga, hindi ka na pinapakinggan. Yung gusto niya na yung nasusunod, di na pinapakinggan si nanay. Ano pong, baka sakali, makakumbinsin mo si Botchok na umalis na sa ganung gawi, bumalik sa pagbabagong buhay. Anak, Butchok, DP, kung nakikinig ka man sa akin, hindi ako nagkulang ng pangaral sa'yo, gano'n din si nanay. Kasi alam ko, iniisip mo, pinababayaan ka namin. Oo, pinababayaan ka namin dahil yan ang gusto mo. Pero yung gusto mo kasi, hindi rin naman para sa ikabubuti mo. Gusto mo yung masama. Huwag mo kami sisisihin sa nangyayari sa'yo, anak. Ikaw ang may isip na yan ang gusto mong gawin. Pero hanggat maaari, gagawan natin ng paraan makorek ka ulit. Tsaka unang-una sa Panginoon, sabi ko sa'yo, magbalik loob ka. Dinidedma mo ako. Panginoon unang makakatulong sa'yo, anak. Huwag mong gayahin yung mga kasama mo, nakikita mo, na akala mo tama. Tama para sa'yo dahil akala mo makakabuti sa'yo. Pero hindi mo alam kung hanggang saan yun. May mararating ka ba nun sa buhay? Wala. Kaya hanggat maaga, anak, magtuwid ka na ulit. Balik loob ka sa Panginoon. Darating sa iyo mga magagandang bagay. Tanggapin mo kung ano yung mga pinapayo sa iyo. Huwag mo isara yung isip mo. Matalino ka, ginagamit mo lang sa masasamang yung talino mo. Mga kapatid mo, minsan magtatanong sa akin, Mama, si Kuya, bakit ganun na itsura? Gusto mo ba yung makita nila sa iyo?
Walang pinangarap na masama ang magulang sa anak. Wala kaming pinangarap sa yung masama. Ikaw ang naglayo sa sarili mo. Naudyukan ka man ng mga taong hindi dapat na ituro sa iyo yung masasama. Yan ang pinipili mo. Maging malaya, gusto mo maging malaya. Mabuti sana kung yung layang gusto mo, kabubuti ng buhay mo. Hindi eh. Napapasama ka pa. Ayaw namin dumating sa punto na makulong ka na hindi ka na pwedeng bayaran ng pamilya para matubos ka. Buksan mo isip mo anak, di pauli ang lahat. O kung ako ay natuluyan din na nawala sa buhay nyo, baka lalo kang magwala na gusto mo nang magwala ng... May magmamahal naman sa'yo anak ng tunay. Akala mo lang wala. Sinasara mo kasi isip mo. So tingin mo, mamahalin ka ng isang babae kung ganyan ang gawin mo? Pamilya niya, mamahalin ka? Hindi. Ituwid mo muna yung sarili mo para makahanap ka ng magmamahal ng totoo sa'yo. Kung nanonood ka ngayon anak, mahal na mahal ka namin. Ikaw ang naglayo sa sarili mo eh. Yung laya na gusto mo, wala rin patutunguhan yan. Dahil mali. Wala sa sentro ng buhay mong Panginoon. Nag-aalala ka sa akin na nagkasakit ako. Pero anong nangyayari? Binibigyan mo pa akong sama ng loob. Naalalahanin sa'yo. Si nanay nag-alala din sa'yo. Tanggapin mo mga sinasabi sa'yo. Huwag mong isara isip mo. Akala mo tama yung ginagawa mo. Alam mo mali. Huwag na. Malikwas na anak. Iksi ang buhay. Yan, pwede na akong salita. Sige, salita ka na, Toy. Yung masasabi ko lang kay Bochok, Chok. Kasi siyempre kahit pa paano nagkasama tayo dito. Yun nga, umiyak pa yung mama mo kasi sobrang pangihinayang sa ginawa mo. Kasi hindi naman yan kalayaan, Chok eh. Yung sinasabi mo kung saan ka napupunta, malaya ka. Hindi yan kalayaan, Chok, kasi ang tunay na kalayaan nasa Panginoon Diyos. Ngayon, kung hindi ka babalik sa Panginoon Diyos, pagbabalik loob, wala. Hanggang doon lang ang buhay mo, paikot-ikot lang yan, walang patutunguhan. Hindi ka malaya doon, Chok. Ang nagsasabi sa'yo. Tsaka sana sa pagkakataong ito, pag mapanood mo man to, Chok, payong kuya nga tawag mo sa akin eh. Sana magbago ka. Hindi pa huli ang lahat. Magbago ka, Chok. Para na lang sa para sa kay Ate Dada. Alisin mo yung di naman nila ako mahal eh. Mahal ka ng mo, Chok, kasi hindi iiyak si Ate Dada ng ganyan kung hindi ka mahal. Mahal ka na Ate Dada, nasa isip mo lang kasi yun eh. Inaano mo lang na hindi ako mahal ni mama, hindi ako mahal ni nanay. Hindi, mali ka dun. Kasi kung hindi ka mahal nun, simula nung maliit ka pa lang siguro, pinabayaan ka na, diba? Yun lang masasabi ko, Chok, sa iyo. Sana magbago ka pa. Bago ka sa huling pagkakataon. Yan, Tirada. Maraming salamat. Umiyak ka pa. Uy, boom! Teka lang. Sige. Mga business, hanggang dito na lang po. Namin salamat Ate Dada sa pagpapaunlak mo sa interview namin. Ewan ko kung anong interview yun. Napaiyak ka pa. Okay lang po. Siyempre, bugso ng damdamin bilang ina sa kumbaga nawawalang landas ng anak niya. Diba? Opo. Kasi wala na eh, palihis na yung ng anak niya eh. Hindi na pupunta doon sa drama. Yan, maraming... Salamat ng marami sa iyo, Ate Dada, sa Okay. namin sa mga tanong na yan. Ikaw, Bebong, kung gusto ka bang sabihin? Ikaw, Bebong, sabihin ko. Bochok! Kung gagaya sa akin, Bochok ka, kung ano mo lang sa akin, parang kapatid mo na sa akin. Parang kung gagaya sa akin, parang kapatid na tunay ko sa'yo. Kung gagaya sa akin, sa
parang ano sa akin, kung gagaya. Dati, na umano rin ako, naiiwasan ko naman. Bumalik ka lang sa amin. Masaya lang kami, bumalik ka lang sa amin. Masaya lang kami. Tsaka yung sa ginagawa mo, itapon mo na yan. Nandito lang kami. Parang kapatid mo lang kami, kapatid mo na. Bochok. Okay na. Si ikaw, baka gusto ka sa... Siyempre, pag napapanood ni Bochok, nakikilala ka na rin. Yun, Chok, hindi pa man din kita nakasama, pero Chok, ang magulang natin, Chok, mahalin yan, Chok. Tsaka, yung bisyo na ganyan, pilitin mo nga iwasan yan at pilitin mong kalimutan yan. Dahil yung bisyo na yan ang sisira, patuloy na sisirain yung buhay mo. Chok. Kung gagaya sa akin, Chok, Bochok, kung gagaya sa akin. Kaya mga business, hanggang dito na lang po Yes, itong po. vlog na to. And maraming salamat po sa Salamat po pagsama sa'yo. niyo sa amin. Thank you, Tita. Thank you. Okay, bye-bye po. See you next vlog mga business.